What's up mga papi? Ngayon re-review natin is yung mga produkto galing sa Smoky Mountain Mechworks, okay? So, unang-una is yung vanilla mod, okay? And yung tinatawag na atomizer na ang pangalan ay Wolf Call. Okay? Iisa lang po ang model niyan. As I've said, Smoky Mountain Mechworks. So, ayan po siya. So, unahin natin yung vanilla. So, pagkakuha nyo sa kahon, ayan ang makukuha nyo. Ito. Ayan. So, makikita nyo, copper ang ginamit sa tube mismo. And brass po ang top cap and bottom cap. Okay? Serialized po ang vanilla. Makikita nyo po ang serial sa ilalim mismo. And positive and negative pins, pareho po silang silver contacts. Telescopic pin. Ayan. Negative. Yung firing switch. Ayan. And may locking mechanism din po ito. Ayan. So, reverse thread yan. Para hindi kayo mahirapan. Para, just in case sinisikipan nyo, hindi sumasabay yung locking mechanism. Okay? So, yung wolf call pag nakuha nyo, ito ang makukuha nyo box. Ayan. Kita nyo pa rin yung tatak ng Smoky. And pagbukas nyo, ayan po ang atomizer sa loob. Okay? Then, sa loob, sa ibalim nitong takip, makikita nyo po ang authenticity card. Ayan. And, the serial is 420. Itong mod, ang serial is 06001. Ayan. So, ibig sabihin, ang dami na pala nilang na-release na ganito. 6,000 mahigit na. Okay. Ito pong wolf call, medyo na-intriga ako dito kasi I would say the first and the only one of its kind. Okay? So, kung titignan nyo maigi, walang air hole yan eh. Diba? Sila lang yung nakita kong gumawa ng ganito ang air hole nasa ilalim. Nakikita nyo yung guhit na yan, paikot. Yan po ang air hole. Diyan po pumapasok ang hangin. And ang problema lang is nalagyan ko na ng build. Ayan. Pero kung makikita nyo maigi yun yung ilalim na yun, ayun may butas yan eh. 4 yan. So may butas dito, tagalawa kada isang side. Kada side ng isang coil. So ang ginawa ko is tinakpan ko yung 2 butas na hindi ko gagamitin ng bulak. So yun po yung nakalubog na part na yan. So yung other side, hindi ko tinakpan para may papasok na hangin na nakadirekta dun sa coil. So, talagang literal masabi kong nag-iisa siya na ganito yung pagkakagawa. Very impressive. Sa dami na nahawakan ko atomizers, ito lang yung nakita kong ganito yung pagkakagawa ng air holes nasa ilalim. Tara, umaalog. Ulitin natin. Konting adjust ko lang doon sa pin para hindi siya umalog. Yan. Ay, teka. Maalog pa rin. Teka. Adjust ng konti pa ulit. Yan. Okay na. So, medyo sumobra pero okay na rin. Yan po. Makikita nyo. Well, I remember tong vanilla mod. Itong bumagyo yung Mario yata, and I can't remember kung anong bagyo yun. Nawala ng kuryente dito sa amin. Ito na yata yung nakita ko. Baga sa lahat ng mod na nahawakan ko na meron ako. Ito yung pinakamatipid kumonsumo sa baterya. Hindi ako nakapag-charge buong araw kasi walang kuryente dito. Pero tumagal yung isang baterya ko for 1 day. So, syempre, medyo hinay ng konti sa pag-chain vape. Pero still, ilang beses ko na nasubukan yun na mga ganong nagve-vape ako pero nauubos ko agad yung baterya. Dito hindi. Okay, so kung mapapansin nyo pag kinabit nyo yung wolf call. Kasi isipin nyo, kung nasa ilalim ang butas, paano higop na hangin? Kung tititigan nyo maigi yan, yan po. Makikita nyo may gap. Okay? May stopper po yung mismong 510 connector niyan para hanggang doon lang siya aabot. So,
para may pumasok na hangin. Okay? So, testing, papakita ko sa inyo kung paano lumalabas yung hangin. So, makikita nyo yung direction, 4. Kasi 4 yung butas. Okay? Although tinakpan ko yung dalawa, pwede pa rin lumabas yung hangin doon. Okay? So, ang gagamitin ko ngayon na juice is Chronic Blue ng Alchemist Concoctions. Okay? This is 18 mg. Titignan ko kung kaya kong hipakin dito sa Wolf Call kasi nung na-try ko to, malasa eh. Malasa yung juice sa ganitong atomizer. Usual build naman na ginagawa ko nung pag nagma-microcoil ako is usually about 4 to 5 loops. In this case, 1, 2, 3, 5 loops din ang ginawa ko. And then, cuddles na bulak ang ginamit. Okay, so ito. Yung Alchemist tastes like melon and I think blueberry. Tastes good. Okay, so testingin natin. Oh, by the way, itong drip tip na to, smoke, hindi na may gawa. So, I would say, it's an entire set of smoky products. Okay, testing. Unang hipak, ramdam mo agad yung nick. Ramdam mo yung throat hit. Hindi siya masyadong loose drag. Kahit na yung buong ilalim butas. Okay? Malasa yung juice. And hindi po ako makapag long drag kasi medyo mataas yung nick, medyo masakit sa lalamunan, makate. Pero isa lang masabi ko, malasa siya. Malasa siya. Vapor, I would imagine kung ibalagay nyo rito is 0 nick or at least mga low like 3 or 6 mg. Kaya nyo pa rin mag-cloud chasing dito. Woo! Oh, and by the way, itong Wolf Call, ang ginamit dito na material is 314 stainless steel na bakal, okay? So, no danger na baka kalawangin. And of course, this is proudly Pinoy made, hindi to clone. So, mataas ang tiwala ko rito. Okay, dry na. So, ayan, makikita nyo po. It's tripole, 4 ang butas, one of a kind, and first of its kind yung air hole. Napabilib nila ako dito. And para sa pricing nitong Wolf Call and ng Vanilla, you can visit their website. Punta lang po kayo sa www.smoke, that's smok-emountain.com. So, hindi ko po alam kung kita nyo dyan. Baka malabo na. Pero yan po yung pupuntahan nyo na link. Or pwede kayo mag-visit sa website, sa page nila sa Facebook. Just look for Smoke E-Mountain. Okay? And nga pala, shout out to Andrew Asenero, a vapor in Cebu. Paalala ko lang, don't vape where you can't smoke. So, papi, vape lang ng vape. Huwag kayong mag-yosi. Masama sa katawan yan. Again, Vanilla Mod, Wolf Call, and the drip tip, the entire set from Smokey. Maraming salamat nga pala kay Sir Ian Santos for sending me these items. And again, this is Christian Perez, the Bacara King. Always remember, don't vape where you can't smoke, okay? So, paano guys? Vape on!